sa isang iglap lang pwedeng magbago ang lahat. Yung isang normal na araw, pwedeng biglang maging isang laban para sa buhay ng isang mahal mo. At sa laban na to, ang kaalaman mo ang pinakamalakas ninyong sandata. Isipin mo to, kung mangyari ito sa nanay mo, sa tatay mo, o sa asawa mo, habang kausap mo sila. Alam mo ba ang gagawin? Ang mga susunod na minuto ay pwedeng maging dahilan para mailigtas ang buhay nila. Okay, simulan natin. Ang unang senyales, bigla ang pamamanhid o panghihina ng katawan. At ang clue dito ay madalas sa isang side lang yan nangyayari. Imagine, bigla na lang bumagsak ang kalahati ng mukha niya o hindi niya maigalaw ang isang braso. Ganyan ka-obvious ang senyales na yan. So ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Hindi ito simpleng ngalay o pulikat. This is a critical sign ng nanggagaling sa utak. Posibleng may ugat na nabarahan at hindi na nakakadaloy ng maayos ang dugo papunta sa isang importanteng parte ng utak. So, anong gagawin mo? Una, huminga ng malalim at manatiling kalmado, pero ito ang pinaka-importante sa lahat. Huwag na huwag kang maghihintay. Huwag mong isipin na, baka mawala lang to. Tumawag ka agad sa emergency services. Pangalawang babala, bigla ang pagkalito o hirap sa pagsasalita. Pwedeng bigla na lang siyang nauutal or yung mga sinasabi niya parang wala ng sense, magulo. Pwede ring baliktad. Ikaw naman ang hindi niya maintindihan kahit kaano kasimple yung tanong mo. Bakit ito nangyayari? Kasi yung communication center mismo ng utak ang inaatake, yung parteng responsable para sa wika. Tandaan natin, bawat segundo na nalilito siya or hindi makapagsalita, libu-libong brain cells ang posibleng nasisira. Ulitin ko ha, every second counts. Bawat segundo ay napakahalaga. Kung gaano kabilis siyang makakatanggap ng tulong medikal, ganun din kalaki ang chance na mabawasan ang anumang permanenteng pinsala sa utak. Okay, pangatlong senyales. Ito naman may kinalaman sa mata. Imagine this, nanonood ka lang tapos biglang lumabo ang paningin mo sa isa o parehong mata. O kaya naman nading doble ang tingin mo o may biglang may itim na parte kang nakikita. So, anong koneksyon ng lahat ng sintomas na ito? Simple lang. Lahat sila ay senyales ng iisang bagay, ang stroke. Ang stroke po ay isang brain attack. Nangyayari to kapag ang daloy ng dugo sa isang parte ng utak ay biglang naputol. At kapag nangyari yan, yung mga brain cells nagsisimula ng mamatay dahil wala na silang oxygen. Kaya sa kahit alinman sa mga senyales na nabanggit natin, isa lang ang golden rule. Ito ang pinakauna at pinakamahalagang hakbang. Tumawag agad ng tulong medikal. Huwag na huwag mang susubukang i-drive ang pasyente papuntang ospital. Masanda ang mga paramedics na bigyan siya ng paunang lunas habang nasa biyahe. Okay, dumako na tayo sa ika-4 na babala. Ito ay ang biglaang hirap sa paglalakad. Mapapansin mo na lang na bigla siyang nahihilo, parang hindi makabalanse, o yung mga paa niya parang hindi nagkakaintindihan. Para siyang lasing kahit hindi naman uminom. Mahalagang malaman ang pagkakaiba ha? Hindi ito yung ordinaryong natapilok ka lang. Ito yung bigla ang pagkawala ng balanse at koordinasyon sa walang kahit anong dahilan. Malakas na signal yan mula sa utak na apektado na yung parteng nagkokontrol ng ating galaw. So, anong pwede mong gawin habang naghihintay ng tulong? Simple lang. Una at pinakaimportante, huwag mo siyang iiwan ng mag-isa. Pangalawa, alalayan mo siyang umupo sa isang ligtas na lugar para hindi siya matumba at masugatan. At syempre, siguraduhin mong nakatawag ka na sa emergency. At ang huli sa ating listahan, ang ika-5 babala, isang biglaan at sobrang tindi ng sakit ng ulo na hindi mo alam kung saan nanggaling. Ulitin ko, hindi ito yung ordinaryong headache lang. Madalas, inilalarawan ito ng mga nakaranas na bilang the worst headache of my life. Bigla na lang daw itong dumarating na para bang may pumutok sa loob ng ulo mo. It's sudden, it's severe, at hindi mo pa naramdaman yung ganoong klase ng sakit kailanman. Ang tanong, okay lang ba na uminom na lang ng pain reliever at maghintay na mawala ito? Ang sagot yan ay isang malaki at matunog na hindi. Ang ganitong klase ng sakit ng ulo, lalo na kung may kasama pang ibang sintomas na nabanggit natin, ay isang medical emergency, period. So para madaling tandaan, i-recap natin. Tandaan ng 5 babala. Una, yung pamamanhid ng mukha o katawan. Ikalawa, hirap sa pagsasalita. Ikatlo, yung problema sa paningin. Ika-4, pagkawala ng balanse. At ang ika-5, yung biglaan at matinding sakit ng ulo. Bakit? Napakahalaga nito.
Dahil ang kaalamang ito ay literal na pwedeng maging susi para mailigtas ang buhay ng isang tao. Ngayon, alam mo na yung mga senyales. Ang tanong, handa ka na bang gamitin ito para makatulong? Ang pag-share lang ng impormasyong ito sa pamilya at kaibigan mo ay isang napakalaking bagay na. At syempre, isang mahalagang paalala. Ang mga impormasyon dito ay para sa kaalaman lamang at hindi dapat ituring na payang medical. Para sa tamang diagnosis at gamutan, laging kumonsulta sa inyong doktor o sa isang kwalifikadong healthcare professional. Maraming salamat sa panonood. Ako po si Carl Preza. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang practical health tips. Tandaan, stay informed and stay healthy.